Good morning mga kaibigan, mga kapatid, mga kasabong. Update tayo dito sa paglilinis ng mga kasamahan natin dito sa farm. Wala pa sa kalahati, pero ayan, medyo maayos na, malinis na. Lumalabas na yung ating mga alaga rito na nagtatago sa mga damuhan dati. Kaya kitang kita na yung mga stags natin. Update sa mga local banded natin dito. Yan, patuloy pa rin si The Professional Magmawer at si Bong nasa kabila. Ganda na. Guwapo, guys. Medyo malaki-laki na yung nalilinis nila dito. Okay, isang guwapo. Para malibang yung ating mga tropa, sa mga OFW, sa mga kasabong natin sa malalayong lugar, Visayas, Mindanao. Ayan na, lumalabas na yung mga stags natin dito, no? Dati natatabunan sila ng damo. Mag-agree natin. So malaki-laki pa itong lilinisin ni The Professional dito. Marami pang gasolina iuubusin. Siguro mga 1 linggo pa to bago matapos. Pero pag natapos to, magandang tingnan, maliwalas. Saka yung mga stags natin nakakagalaw na maayos, ano? Kasi talagang mahaba na, ito nyo, yung damo talaga napakahaba na. Na-harvest na yung mga dragon fruit dito. Na-harvest na ni tatay yung mga dragon fruit. Pero marami pang natitira, no? Siguro mga in 2 weeks time, mga hinog na naman yan. Yan, dahil pang bungo. Panahon ng stags, panahon ng dragon fruit. Salamat nga pala sa mga bagong followers natin sa Facebook page, Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV, saka sa YouTube channel, sa mga bagong subscribers. And salamat sa patuloy na panonood nyo sa mga short videos na pinapalabas natin. Sana nalilibang kayo sa mga pinapakita natin mga stag,
yung mga ginagawa natin dito sa farm, no? Yan, ang ganda ng gray, oh. Itong gray na to nasa December, January born, so mga 6 months, 7 months, no? Mga local banded lahat, oh. Yan. So pag nalinis to, mas magandang tingnan yung mga alaga natin dito. Lalabas yung tayo nila, hindi na makukover sa mga damuhan. Ayan, mga ilang araw pa siguro to. Puno-puno na yung ating cording. Puno-puno na, so gagawa pa tayo ng mga bagong talian. Kita nyo, ang haba ng damo. Medyo natatakpan na yung ating mga gwapong stags dito. Ang dami nagtatanong sa ating next free raffle, no? So by next month, August, malapit na, mag-a-announce tayo kung paano yung pagsali, no? Siguro tulad na lang ng dati, kung paano makasali, and then i-announce natin yung mga prices. Malay nyo, ayan, no? Makasama sa price itong mga ilan sa mga stags natin dito. Maganda. Puro quality yan, guys. Mga gwapong stag. Ayan, naiinog na yung mga naiiwan na dragon fruit. Abang-abang lang, no, sa mga announcement natin. September, bubulahin natin free raffle, birthday raffle. Yung date i-announce natin. Tingnan natin kung ano yung magandang date. Ito, ganda rin, no? Gwapong gwapo yan, guys, oh. Ganda. Pag namawar pa to, lalong lalabas yung itsura nila. Makikita talaga yung station. Tatakpan kasi ng damo, eh. Pero napakagwapo, guys. Kung paano gumalaw. Ganda. Isang magandang pula, oh. Nakakparanda mo talaga, eh, oh. Napakaganda, guys. So yung mga pinaparaffle natin ng mga pullets, mga sisters nito, no? Yun ang mga pinili natin ng mga pullets para sa next season. Marami yun, kaya sineshare natin yung iba sa mga solid followers and subscribers. Yung ginagamit namin dito, yun din, no? Yung mga pullets na yun, mga selected. So pagka yung mga sa winners, sa mga nanalo, pag na-breed nila yun, ganitong klase yung mga lalabas sa kanila. Ganito yung mga itsura. Ganito kasi yun din yung ginagamit ko, mga pullets na selected. Yung mga bloodlines naman, sinasabi natin sa kanila, no, kung ano yung gusto nilang bloodlines na available dito, yun ang pwede nilang kuhanin, no, sa mga nanalo. Tulad nung last video ko,
may nag-claim dito yung dalawang winners ng pullets. So ang gusto nila yung bloodline na White Kelso and Machine. So yun ang binigay natin sa kanila, no? Sila yung namili sa ating range ng mga pullets. So yung mga pullets natin, ang edad nasa ganun din, 6 months, 7 months, going 8 months yung iba. So pwede nang i-breed bandang September. Ayan, pwede na yan. Maganda kasing i-breed yung mga pullets. Mas maganda silang i-breed kaysa sa mga hens na medyo magugulang, no? Pero para sa akin, kaganda-gandahan yung mga 2 years old, no? 2 years old na hens or pullets. Tapos i-combine nyo lang sila sa magagandang broodcock. Yung hindi ganong matangkad. Kasi pagka yung pullets yung nakasalang at yung mga broodcock na sinalang nyo medyo matangkad, medyo mayroong lalabas na masyado matatangkad para sa akin, mas gusto ko sa stag yung kaayusan lang yung height nila, hindi naman sobrang tangkad. Yan, katulad nitong mga to. So ganun ang ginagawa namin dito by experience namin. Sabi nga ni ni Master Lance, wag niyo gawing basketball yung labanan ng ating mga alaga. Pinipilit kasi nila na, sabi ni Lance, yung iba gusto na matatangkad masyado, pero yung nananalo sa kanila. Pero kung ilalaban natin yung mga medium station, yun ang madalas na nananalo. According to Lance, itong sinasabi ko, no? So which is totoo. Obserbahan natin, hindi pataasan yung labanan ng ating mga alaga, no? According to Master Lance yan, yung ating legend sa larangan ng sabong. So para sa akin din, mas gusto ko rin yung, lalo sa stags, no, yung kaayusan lang na height ng station ng manok ang mas gusto ko, hindi yung masyadong mahaba yung binti na sobrang taas na ng manok, no. Sabi nga sa episode na napanood ko kay Master Lance, I don't know, I cannot remember who is interviewing him, no. Madalas si stags yung medyo matangkad, unang banggaan pa lang pilay na, no. So mapapansin din natin kung madalas tayo sa sabungan na gano'n, no? May gano'ng mga pangyayari. Ang kagandahan lang sa mga very high station na stags, pagka gumulang, kahit pagulangin nyo ng pagulangin siya, bumababa kasi siya habang yung manok natin, habang gumugulang yan, bumababa yung tingnan, no? Obserbahan nyo. So ang kagandahan sa mga high station naman, kahit ilang beses mo siyang pagulangin, let's say 2 lugon, 3 lugon, maganda na yung station niya, no? Yun ang advantage naman, no? So may mga advantage and disadvantage yung mga station, no? Pero dito sa amin, para sa akin, mas gusto ko yung yung medium, no? Medium to high station na especially stags. Mas yung mobility kasi nila, yung galaw nila mas maganda, mas advantage kaysa dun sa mahaba masyado yung bias na tinatawag, ano. So anyway, iba-iba naman yung preferences ng
natin ano. Yung iba gusto medyo matangkad na mataas yung station. So okay lang din yon, depende naman sa tao yan no. Sinasabi ko lang yung mas preferred natin sa ating sarili dito sa aming farm. Hindi naman natin inaalis yung opinion ng iba no? Yan. Pero meron akong mga stags dito na matatangkad din, masyadong matataas. Pero ang gaganda, yun nga, sabi ko, ang gandahan, habang gumugulang sila, mas lalong napakagandang manok, no? Magaganda lalo yung forma nila kasi habang gumugulang, yung matataas na manok, yung high station, pababa sila, no? Bumababa silang tingnan, kaya mas lalong gumaganda, no? Whereas yung mga medium station, habang gumugulang, lalong lumiliit, lalong bumababang tingnan kasi yung katawan ng manok, especially yung pag gumugulang na masyado na lumalaki. So yung proportion ng katawan nila sa bias nila, yun ang nagdadala, no? So kung matangkad masyado, pagulangin, napakagandang klaseng manok niyan. Ngayon yung mga medium, habang gumugulang yan, lalong bumababa na hindi na ganong proportion, no? Yung taas niya sa laki ng katawan. So yan ang mapapansin natin sa mga alaga natin. Anyway, ang ganda ng panahon ngayon dito. Kagabi umulan, so ngayon medyo maganda na yung panahon. Yan, medyo ang linis na, ang ganda na naman tingnan. Naglabaso na yung mga pogi nating mga alaga dito, guys. So sana yung mga nag-aabang na sa free raffle, sana manalo yung mga manalo kayo, no? I'm sure maraming chance na manalo sa free raffle natin. Dadagdagan natin yung price para mas maraming manalo. Okay? Update natin sa susunod na araw yung pag medyo malinis na rin yung yung banda na to, no? Ito yan, yung banda na yan. Medyo mahaba pa yung damuhan eh. Inuuna nila yun dito, yung banda rito. So susunod na araw pakita natin. Yan. Puntahan natin yung area na minamawad ni Bong, no? Pala, may mga bagong huli na naman sa range na kailangan itali. Nag-aaway-aaway na. Tingnan nyo guys yung mga bagong hinuli nila. Ilang piraso. Stag na, oh. Yan, nasa range pa yan. Galing pa sa range yan. Huli lang, pero ang lalaki na, oh. Yan. Nag-aaway-aaway na sila kaya hinuli na ni The Professional. Nandito yung area, puntahan natin. Nililinis ni Bong. Nandito yung mga broodcock natin. Pakita natin. Ang dami pang nasa hardening natin, oh. Dahil pa yan, guys. Ayan, oh. Dito yung mga hens na ginamit natin, yung mga white. At yung mga gray, tingnan yung mga gray natin, guys, oh. Yan ang mga gray.
Ito yung mga inahin ng mga gray na nakatali sa cording natin ngayon. Yan. Kaganda guys, oh. Talagang quality. Yan, ongoing yung molting yan. So before mga bandang August, September, halos patapos na yung molting yan. So ipe-prepare naman sila for breeding para sa early bird banded. Yan. Ito pwede pa to, ginagamit ko pa to. Kasi 2 years pa lang to, magto 2 years yung mga hens na to. Ito yung mga ginamit ko, mga inahin ng mga nakatali ngayon, mga gray at yung mga white Kelso natin, Casmina white. Yan. Nandito naman yung mga broodcock natin. Ito yung Gilmore na pure Gilmore straight comb. Ito yung sinalang natin sa mga blacks natin, no? And sa mga red, sa mga 5K at Kelso natin. Yan yung broodcock natin, Gilmore. Ito naman yung yellow-legged hatches natin na broodcock. Yan. Tingnan nyo guys, oh, yung sinasabi ko kanina, habang gumugulang sila, yung station nila parang mababa ng tingnan, no? Mababa ng tingnan. So habang gumugulang sila. Ito naman yung pure gray natin, sweetness gray. Kinuha natin kay Omega. Salamat sa Omega Farm. Ito naman kita nyo mataas. So ito yung sinasabi ko na nung stag ito, sobrang taas nito. So habang gumugulang siya, proportion na yung katawan nyo, maganda na station niya. Siguro ito 2 years to 3 years. So kita nyo guys, ang tangkad pa rin niya, high station pa rin yan. So nung bata ito, ni stags to, medyo yung tinatawag natin tangkaro, no? High station, very high station to. Kaya ngayon kita nyo, ang ganda ng proportion niya, no? Ang taas pa rin yung tingnan, pero hindi siya mukhang tangkaro dahil nga yung proportion niya habang gumugulang nag-iiba, no? Yan, sweetness gray. Ginamit natin to, maraming anak to dito sa mga stags natin at sa mga pullets. Yung mga gandang gray do, mga anak ng mga sweetness gray natin na lalaki, at may kasamahan to na na mga pure sweetness gray na pullets nung kinuha namin, no? So ginamit din natin sila. Kaya ngayon ang dami natin napalabas ng mga gray. Ito naman yung 5K ko. Sobrang gulang na rin. Kita nyo, medyo mababa na rin siya. Pero ito, napaka-dependable, no? Yung mga anak ng mga 5K natin, nananalo sila. Saka magandang ipang-cross sa mga iba nating bloodlines. 2-time Derby winner itong ating 5K. Anak na lang ito nung ating original na 5K na galing kay Escolin, no? Kay sa Escolin Brothers. Anak na lang to. Ito yung tinira ko na para gawing broodcock. 2-time winner siya sa Derby. Cock Derby, ah. Kasi medyo magulang na talaga to. And ito yung radio na kadun din, kapareho nung sweetness gray, medyo mataas din siya. Kita nyo, 3 years, 4 years, pero high station pa rin siya. So ito nung stag to, sobrang taas ng manok nito, radio. Yan. Meron pa tayong mga ibang broodcock na
ginagamit. Like yung Machine Kelso and Cecil Davis Kelso natin, no, na mga pula nakatali dun sa kabila. Okay? Yan ang ating halos yan lang, oh. Kukunti lang yung mga bloodlines natin dito. Yan lang yung mga ginagamit natin ever since, no, mga 10 to more than 10 years ago pa yan. Nananalo naman, no? Yung white, gray, mga 5K, yan nananalo, at yung mga blacks natin. Yan lang guys, no? Nagbigay lang ako ng update dito sa activity natin dito sa Casmina Game Farm. Again, salamat sa mga followers, sa patuloy na panonood, subscribers sa YouTube. And keep on watching, no? Kung di pa kayo followers, please follow and subscribe. Okay? Keep on watching guys. Maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat. Bye-bye.